Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Don Antonio Heights, Quezon City kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang commercial residential property or mixed use po ito. Mula po sa main road meron pong driveway na kung saan dun tayo dumaan at pagpasok nyo po, nandito na po yung mismong property. May lot area po ito na 318 square meters. Titulado, buhay po ang may-ari kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Meron pong 3-story house na may floor area na 250 square meters more or less. Ito po'y well-maintained kaya ready for occupancy. Actually, dito pa rin nakatira si na owner. Kaya maayos po ang structure at yung buong bahay. Napaganda po ng lokasyon. Paglabas nyo po sa gate ng property, ay nandyan na po lahat ng business establishments. Gaya ng fast food, restaurant, coffee shop, pet shop, saloon and spa, hardware, groceries, supermarket, banks, at hindi lang po doon, walking distance lang po ito sa mismong highway o Commonwealth na kung saan nandun po yung mga bus, van, jeepney at iba pang public transportation na papuntang Makati o iba pang parte ng Metro Manila. Kaya kung hanap niyo po yung isang property na tahimik pero nasa syudad, you might consider this property. Reason for selling, senior citizen na po si madam, kaya hanap na lang po niya ay maliit na property. Ito po yung main door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Ito po yung living area o salas. Yan naman po yung access door papunta sa balkonahe. Tunghayan niyo po itong living area. Tungkol naman po sa mga furnishings, wala pong nabanggit kung kasama po yan. Pero kung sakali man na maibigan nyo, siguro pwede naman nating i-negotiate po yan. Gawa ng madali naman po silang kausap. Ito po yung hagdan o staircase. At dito naman po yung dining area. Then may access door papunta sa covered lanay. Naka-tile flooring. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. May center lamp. At mula naman po dito sa dining area, ito naman po yung formal kitchen. May breakfast nook, kitchen countertop, kitchen drawer and cabinet, may stainless sink with faucet, kitchen window, dito naman po yung access door papunta sa dirty kitchen. Yan naman po papunta sa covered lanay na naka-polycarbonate roofing at meron din pong security grill. Natural stone design po ang wall at balik po ulit tayo dito sa may dirty kitchen. Meron pong wall-mounted kitchen cabinet
kitchen countertop, stainless sink with faucet, kitchen drawer, at storage ng kitchen utensils. Hanggang sa dulo po yan. Then dito naman po ay may access door papunta sa garahe. Mamaya po iikutan natin yan. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung formal kitchen. At matatanaw naman natin sa dulo yung common toilet and bath na may hand wash basin, tile bathroom wall, towel holder, shower enclosure, at may bathroom window. Ito po yung common toilet and bath. Paglabas po dito, yan po yung formal kitchen. Sa dulo yung access door papunta sa dirty kitchen. Ito naman po yung breakfast nook na may wall-mounted cabinet. At yan po yung dining area. Dito naman po yung living area. At ito naman po yung hagdan. Naka-wooden staircase, wooden handrail and railing. At samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung hallway. Yan naman po yung mga kwarto. At check po natin itong first bedroom. Sa spasyo, malaki naman po siya. Naka-wooden design ng tiled flooring. May glass window. Window type aircon. At may wardrobe. Dito naman po yung second bedroom. Malaki naman po ang espasyo. May steel window with blinds. May pin lamp, center lamp, at may wardrobe. Ito naman po yung third bedroom. Yan po yung wardrobe from floor to ceiling. At meron din po itong access door papunta sa balkonahe. Na kung saan malaki naman po ang espasyo nito. May security grill. At sa baba po nito yung living area. At yung kabilang side naman ay yung driveway. Kung nalilitan po kayo sa kwarto, pwede namang extend po yan para mas malaki yung third bedroom. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po yung pangatlong kwarto o third bedroom. At lalabas na po tayo. Balik ulit tayo dito sa hallway. Check po muna natin itong common toilet and bath. Kung saan maayos naman po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall, may shower enclosure, hot shower set, may hand wash basin, water closet with bidet, at may bathroom window. Yan po yung shower. Ito po ang common toilet and bath. Okay, labas na po tayo at i-check natin yung pang-apat na kwarto o fourth bedroom. Ito na po yung master bedroom. Malaki naman po ang espasyo. Yan po yung access papunta sa ibang kwarto. At may walk-in closet. From floor to ceiling po yan. At hanggang dito sa kabila. Meron din pong drawer and dresser. May window type aircon at may steel window. Dito naman po yung papunta sa banyo. Malaki din po ang espasyo nito. May hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, shower enclosure at tile bathroom wall. Yan po ulit yung walk-in closet. At balik po ulit tayo dito sa kwarto. Ito po yung tinutukoy ko na access door. Papunta naman yan dun sa ibang kwarto at sa third floor.
Meron pong malaking sliding glass window with security grill na nag-serve sa as natural ventilation. At ito naman po yung pang 5 kwarto. Sa spasyo, sakto lang. Di naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. May bookshelves at dito po sa dulo ay may access naman papunta sa service area. Actually, malaki naman ang spasyo dito. Pwede pa sigurong lagyan ng another room kung talagang malaking pamilya kayo. Yan po yung water tank. Then meron pong countertop. Ito pong water tank in case ng water shortage. May tubig pa po kayo niyan. Pero sa ngayon, maayos naman po ang water supply. Sa laki po nitong espasyo, marami pa po kayong pwedeng may project dito. Pwede pong extend yung third floor. At yan man po yung hagdan, pababa. Yan po yung dulong parte ng property na malapit sa garahe. Yan po yung puno ng mangga. Malaking bagay din po yan, yung shade niya para hindi direct yung sunlight. Balik na po ulit tayo dito sa pang 5 kwarto. Actually, kung gusto nyong may privacy, pwede mo isarado to at yung access na hagdan doon naman ang daanan nyo. Akit na po tayo dito sa hagdan papunta sa third floor. Naka-wooden staircase, wooden handrail at railing. Nandito na po tayo sa pangatlong palapag. Meron po itong mga built-in cabinets o wardrobe. Sa dulo may sliding window. At ito naman po yung pang-6 na kwarto o 6th bedroom. May customized glass window with security grill at wooden design ang tile flooring. At habang naglilibot tayo at pinagmamasdan nyo po itong buong property, pag-usapan natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Commonwealth o sa highway, ang distance is 190 meters or walking distance lang po. Ganun po kaganda ang lokasyon nitong property. Mula naman po sa Diliman Corporate Center, St. Peter Parish at Our Lady of Mercury School, ang distance is 5.2 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Ever Gotesco Mall, Commonwealth, ang distance is 4.8 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa mga hospitals, gaya ng Commonwealth Hospital, ang distance is 7.9 kilometers at ang travel time is 25 minutes. Sa General Malbar Hospital, 2 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Diliman Doctors, ang distance is 3.5 kilometers at ang travel time is 6 minutes. At New Era General Hospital, ang distance is 6.2 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa V. Luna Hospital, ang distance is 7.9 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Yan po yung mga hospital na malapit dito sa area. At yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At pahabol po sa isang malaking hospital, yung East Avenue Medical Center, ang distance is 6.8 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Mula naman po sa UP Diliman, ang distance is 4.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Ateneo, ang distance is 9.9 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Mula naman po sa airport, ang distance is 27.9 kilometers at ang travel time is 45 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 40 million pesos. Kung maibigyan niyo itong property, pwede naman po tayong mag-counter offer sa asking price nila.
Kung may mga katanungan po kayo at gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.